kaisda. And today, May 4, 2024, ang first look ng ating POVCAM. Kitang-kita nyo naman mga kaisda. Sobrang linaw niyan. Ayan mga tinta Tinta. Naka-squid encounter tayo mga kaisda. Kaya yan Kitang-kita nyo naman yung itim na palutang-libutan. Ayan, matinta ng mga squid. Nagkandara pa sila Oops! Okay, ang ating first duck dive of the day. Hindi pala ito first duck dive kasi nag-duck dive na tayo sa part 1. Pero ito yung unang first na makikita nyo mga kaisda na sinama ko pa sa ilalim ng tubig. Since hindi nyo kaya lumungoy lang ako na lang gagawa ng mga delikadong bagay para sa inyo. Makita nyo kung ano meron sa ilalim ng karagatan. Panayad ng panayad. Sobra sa'yo sumisid. So, 6 seconds tayo up yung timer dito. Dahil baguhan pa lang tayo mga kaisda sa paggamit ng ating POVCAM sa ulo, medyo hindi pa natin naitutok ng tama ating camera. Pero yan, ganda pa yung kuha natin dito. Sa mga susunod nating duck dive, medyo sumamay kasi nahawi siya. Duck dive tayo ulit mga kaisda. Hunting tayo sa ilalim ng tubig. Oops, may naspatan tayo mga kaisda. Wow! Uli! Wawang parot! Iniahon na natin si parot mga kaisda. Yan Kitang-kita nyo naman, meron na tayong mga swag bag dyan sa kaliwang bahagi ng ating camera. So, ang setup natin dito mga kaisda, spear ko lang at saka yung aking loot bag. So, yung loot bag ko, karga-karga ko lang mga kaisda, kaya medyo may drag siya sa paglangoy ko. Medyo hassle siya, pero okay lang. Nasecure natin ang mga huli mga kaisda. Nakakita nyo naman marami na naman yung ating loot bag. So panoorin nyo muna sa part 1 para mapanood nyo yung ating mga hinuli at nilagay doon mga kaisda. Dito mga kaisda medyo nag-exhibition tayo. Kasi yan, nalaglag yung ating loot bag. Sinalo muna natin mga kaisda. Tapos, saka tayo sumisid pababa. Tinuloy natin yung dive natin. At nag-hunt tayo, mga kaisda. Magamit pa ako ng pag-shake ng ulo, mga kaisda, para ma-relax yung mga katawan ko and makapag-equalize mabuti. So, huling-huli na naman yung isda. Sinesecure natin mga kaisda yung huli nating isda dyan. Yung nahatak natin yung spear, and then kailangan natin alisin siya. Yung naturok na isda, ilagay natin sa swag bag. Hindi masyadong kita mga kaisda yung swag bag na hawak ko. Kinakalikot ko yung mga kaisda. Ayan Kinakalikot ko siyang ganyan. Hindi masyadong kita kasi yung camera ko baguhan pa ako mga kaisda. Masusunod na video, aayusin ko na lang yung aking camera para maganda yung tutok palagi at kita nyo yung aking kamay. Dali-dali na tayo ng duck dive mga kaisda. At pinakita ko to sa mga grandmaster ko, mga teacher ko ng pag-spear. At napagalitan ako kasi expose yung pwesto ko. So, kita-kita ko ng mga isda dyan. Dapat daw magtago ko sa palitan ng mga bato. Ako pumana. Pero nakakapagod kasi yung napaka-tataks na ng katawan mo, mga kaisda. Punta ka sa ilalim, tapos mag-aantay ka ng mga more than a minute. Kung kakainin talaga nun ang lakas mo. Kaya minsan, nagda-duck dive lang ako and then sumashot. Tapos para ako nakagad. Yan. Dapat tayong orasan yan. Kaya, tinatansya-tansya lang natin yung katawan natin mga kaisda. Dive safe lang tayo lagi mga kaisda. Napakaganda ng ilalim ng tubig, di ba? Ayun, nakikita yung mga angelfish sa likod. Yun yung unang first catch ko na sa spear ko, mga kaisda. Ayoko yung huliin kasi maninipis sila. Ayoko na sa kanila ngayon.
Pakita muna natin ulit yung swag bag natin mga kaisda. Ay, may retrieval operation naman tayo mga kaisda. Palagi nyo napapanood yan kasi nalalaglag ko yung aking pana o nasasabit ako. So, kailangan ko laglag yung gamit. Siyempre, iwan gamit o iwan buhay. Pipili ka lang talaga dyan mga kaisda. Anta naman tayo mga kaisda. Whoops! Grabe. Sumublay na yung camera natin mga kaisda. Meron naman natin dito si Rupi. Kuhay ka muna sa camera dyan, Rupi. Ano? Si Rupi. Kita mo na natin ng 1,000 na around the world. Kopia. Okay, diretso tayo mga kaisda. Yan mga kaisda, ocean tour tayo. So itong mga dive na to, ito yata yung mga naka 50 or a minute ako, mga ganyan. So, nauubos yung lakas ko doon mga kaisda. Inaabot ako sa nilanggam yung katawan ko mga kaisda. Para pakiramdam mo, nangunguryente ka na kasi nag-low oxygen ka. Dito mga kaisda, ang inahunt natin, ang glass eye snapper. Yan. Isa kasi akong mouse hunter ng karagatan. Pero masarap na isda yun mga kaisda. Kasi hindi criss-cross yung katinik niya. Masarap yung kanyang laman. Malinam-nam. Pero maliliit sila. Pero masasarap silang isda. Kaya nagtatago sila sa mga alim ng bato. So medyo nakatungo na nga yung camera natin dito mga kaisda. Kaya hindi masyado kita yung mga hinahan ko sa lalim. Cut na nga natin dyan. Binasa ko kung anong ginagawa sa mga glass eye snapper niya. Hindi sila kino-commercial benta mga kaisda dahil sa small size sila, although masarap sila. Sa last, ginagawa sila nilalagay sa aquarium sila Nemo. Ayan, kamukha nila Nemo mga kaisda. Pero masarap silang pagkain. Yun naman talaga explanation yan. Yan mga kaisda. Tuloy-tuloy ko lang hinant yung mga red eye snapper. Hindi, mga glass eye snapper. Nakita nyo yun? Dumaan yung jack. Yung mga silver na yun. Mga makukulit na isda yun. Pero yun yung masasarap. So sila yung mga paikot-ikot lang sa ocean. Pero mga predator fish sila. Itong mga hinahan ko, mga reef fish yata ito eh. Natago lang sila sa mga coral nila. Pero yung mga jack, minsan dumadaan sila, paikot-ikot sila sa buong karagatan. Yun, mas masarap na mga isda. Halos walang kaliskes. So, ang tagal ko sa ilalim ng tubig mga kaisda, dito nauubos yung oxygen ko talaga eh. Kaya ako nag-low. Dahil yan, may ako dinive and then nasasagad yung max order ko. Siyempre, tuloy-tuloy lang tayo mag-dive mga kaisda. Huwag kayo aalis. So, kaya hirapan ko yan lang ulit eh. Pagmamamastan lang natin yung mga corals. Huntingin natin lahat ng mga bato. Huli natin lahat ng mga snapper. Yan. So, ganyan ang hunting technique. Pero dapat mas nasa in between ako ng mga bato. Pero dito kasi sa aking isla, hindi masyado yung mga nagagalang mga pisyo. Or dun tayo sa mas malalim. Susunod pag mas malalim, mas maraming fish. Mas mga dambuala. So, average ng mga dives natin dito, mga 50 to a minute and 10. Ganyan yung hold breath natin. And then, pag umahon tayo sa taas, dapat usually mga 2 times or 3 times nung tinagay natin sa ilalim para
Mas maging medyo safe tayo. Or syempre, tatansyahin nyo rin sa katawan yung mga kaisda. Pero ang kaso, wala pa tayong dive watch. Kaya tinatansya lang natin sa katawan natin kung ready na ba tayo lumungoy o hindi. Pakiramdam lang mga kaisda. So, ang hinahunting ko dito mga kaisda yung grouper tsaka yung glass eye snapper. Yung grouper mas priority ko pero sobrang bilis din ng mga isda. Madalas mintis. Diyos ko Lords. Yan mga kaisda. Dive number, di ko na alam kung ilang beses na tayo nag-duck dive for today. Sobra dami din yan mga isa. Susunod, magkakaroon tayo ng counter kung ilan yung dives natin a day. Siguro 50 plus or hindi ko alam. Pero basta nagre-recover tayo yan mga kaisda. So, minsan, dala-dala natin yung ating buya. Kasama natin yung tubig natin doon para well-hydrated tayo mga kaisda pag namamana. Yan. May mga chances. May ito yata yung part na mas malabo na yung aking goggles kaysa sa camera ko mga kaisda. Then nagpa-fog up na yung aking goggles. Then itong camera ko, hindi. Pag tinignan ko dito, mas malinaw pa yung mga shots kaysa sa actual kong nakikita. Kasi hindi na nag-fade out na yung aking lotion sa salamin. Yan. O, di ba mga kaisda? Sobra ganda sa ilalim ng tubig. Basta nyo yung mga isda, oh. Langoy-langoy lang sila. Mamaya, ulam ko na sila. Yan. Kapul na naman. Dito mga kaisda, napansin ko na nagulo yung camera ko. So, ginawa ko na save. Tamahan siya ng snorkel ko. So, chinek ko kung okay pa ba yung camera. At ayun na nga, naayos ko yung tutok niya mga kaisda. So, ganda na yung video nyo. Yan. Kitang-kita nyo naman. At ganito ang nangyayari pag maganda na ang video nyo. Bam! Kita nyo yung cheese curls lumulutang-lutang. Ganyan. Hindi yung mga videos kanina. Medyo magulo lang ng konti yung camera. So, dami huli mo. Kaway-kaway ka muna dyan, class I. Kaya natin mga kaisda. Very easy. Yung mga kaisda, pagkat nasaksip niya, tumutunog-tunog yan eh. Parang Pokemon. Kaisda yan. Dala-dala lang natin yung ating net. Nalibad-baran ako ng karga-karga ko yung net ko mga kaisda. Kasi sa gilid ko yan, dumidikit-dikit yan sa balat ko. Kaya tutulis ng mga isdang yan. So nakakadiri sila. Gugulo yung aking mga dives. Kaya yung sa mga susunod kong dive, dadaling ko yung buya ko, itatali ko yung aking swag bag. Yan mga kaisda, Barbie, oh. Kita nyo naman, kita nyo naman, Barbie sa pag-hawak. Sobra hirap hawakan ng mga isdang yan kasi matutulis yan eh. Pero dahil gusto ko mga isda, hindi ka nang nangyayari mga kaisda at naka-solo queue ako. Kailangan ko matutunin hawakan yung fish. Galing sila dyan. Nilagay sa ating swag bag mga kaisda. Nailagay na natin sa ating swag bag mga kaisda. Kaya ito, diretso na tayo sa ating next duck time of the days. Sobrang ganda ng mga corals niyan. Yan yung mga sisirain ko. Dahil ang mga tao ay mapanira ng tao. Pero hindi ko yun sisirain. Joke ko lang yan, syempre. Maingat yung pana natin. Yan tatama sa mga corals. Walang corals yung tatama. Sabi ko maliit. Maliit pa sa akin. May nakita tayong cheese curls ulit.
makikita niyo naman mga kaisda, parang 30 minutes tayo sa ilalim ng tubig. Huli naman. Sa akin natin mga kaisda. Siyempre, basic lang sa atin huli. Yan. Pero mga kaisda, mga nakasyam tayo for today's video. Papakita natin sa part 3, yung huli reveal. Doon natin lulutuin yung fish. Kalaskisan natin sila lahat. At papakita ko sa inyo ang pagluluto rin ng mga isda to. Siyam o 10 itong isda ito. Marami itong huli syempre. Lagi naman ako marami huli. Mga isda, duck live tayo syempre. Purito nyo yan eh. Yan, nararamdaman ko dyan mga kaisda yung net ko nga dahil sobra dami ko na fish, hindi dikit sa akin. Yan yung naiirita ako sa paglangoy ko. Kaya yan, malayo ako para malayo sa akin yung mga fish. Then medyo mabigat sila i-drag. Siguro mga 8 kilos na yan. Sobra dami mga kaisda. At syempre mga kaisda dahil unang first look to ng ating POVcam. At nang makita natin, titirahin natin mga kaisda. Ayan. Lamin natin sa harap nyo. Malaga sa pag-isda mga kaisda. Basta pag pinana nyo, siguro din yung kakainin yan. Dahil sasayangin nyo lang yung pagka-hindi nyo sila pag pinana nyo at di nyo kakainin. At yan, kinakain ka mga kaisda. Okay. Nakita ko yung sarap ng bit yan. Ayan, bit hunter. Bam! Nagaling ka mga kaisda. Comment down nyo lang mga kaisda pag gusto nyo yung format ng ating vlog patayo o pahalang. Ayan. Kasi pagka nanonood kayo sa phone lang, siguro mas gusto nyo itong patayo o yung pahalang pag sa TV. Sasabihin nyo sa akin comment down nyo lang kung patayo o pahalang para alam natin sa mga susunod na vlog kung anong isa-settings ko. Kasi ito pang reels to dire-diretso na rin, reels and vlog. Sabihin nyo sa akin kung ano paborito nyong kuha para papalitan natin yung format. Okay? Kasi kasa tayo mga kaisda dahil namimiss ko na kung paano ako basa. Nilagyan ko ng skin yung baril ko na yung mga kaisda dahil kupas na ako. Pag syempre meron ko yung mga suggestions kung anong gusto yung makita sa ating susunod na vlog mga kaisda, huwag kakalimutan i-comment down lang din yan. Pa-factor in natin kung anong gusto yung gawin. Gusto nyo panahin natin lahat ng bato, papanahin natin. Yung mga bubuit, gusto nyo maraming bubuit, magdadala na ako ng net sa susunod. Uhulihin ko yung mga sa net. Yan. Pero syempre mas masaya yung pana ko mga kaisda. Ito mga kaisda, ito ang pang-epic boss fight talaga sa lahat ng mga isdang hahantingin ko. Ito pinaka-paborito ko ang jack. So yung jack, madalas nanliligaw yan Ngayon gusto nyo digawang isda, itong ahas. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya kaya sabihin nyo sa akin kung anong ginagawa ng mga jack. Ang nature nila. Minsan lumalapit-lapit sila sa mga fish, then aali-aligid lang sila, pero hindi naman niya kinakagat. So yun yung open timing ko para mapana sila. Yun lang yung chance para lumapit-lapit sila, pero ang namintis ko itong hiram. Hanggang susunod muli.